Ang kita sa pangingisda, binibigay ko sa kanya. Pero tuwing pupunta ako ng lokal, di niya ako binibigyan ng pera. Ma, kaya ako pa lokal. Dadalo ako. Akala mo ibibigay ko sa'yo yung pera? Maglakad ka kung gusto mo. Sayang lang ang pera, bibili pa natin ng ulam at bigas. Nung binata pa ako, at saka hanggang nakapag-asawa po ako, at saka nagkaroon ako ng anak na isa, hindi pa ako naniniwalang may totoong reliyon. Saka hindi ako naniniwalang may Diyos. Kasi ang mga kabarkada ko sa inuman, sa marijuana, sa shabu, ay halos iba-ibang reliyon. Mayroong reliyong Iglesia ni Cristo, mayroong kasamang reliyon na Katoliko, born again, o Baptist. Dahil ako po ay isang mangingisda, nung pumalaot kami para mangisda, nakinig po ako ng radyo para sa music. Nung binuksan ko po yung radyo, napakinggan ko po yung si Brother Eli. Kasi dun sa salita ng Diyos, nandun yung tunay na relihiyon. Walang ibang relihiyon totoo kundi yung nasa Biblia. Hindi ko napansin na napahaba na pala yung pakinig ko sa kanya. Kaya doon po ako nag-interesado na sa pakikinig kay Brad Eli. Ayun, pag uwi namin, pag daong namin, gumawa kaagad ako ng sulat. Nagpadala ako ng sulat doon sa post office para pa makarating doon kay Brad Eli sa Makati na gusto ko magpadoktrina. Ayun, pag nung isang linggo lang dumating na agad yung mga manggagawa para sa doktrina. Inanyayahan ko po yung asawa ko na magpadoktrina po kami. Dalawa po kami nagpadoktrina. Nung natapos na po yung doktrina. Ma, bautismo na. Pabautismo na tayo. Ayaw ko. Bakit tayo mo? Basta ayaw ko. Pag tumuloy ka doon, umalis ka na. Huwag ka nang bumalik dito. Dalhin mo na lahat ng mga damit mo. Hindi po ako nagpahadlang. Tumuloy po ako. Awa ng Diyos, nung nabautismuhan pa ako, October 19, 2001, nakalampas po isang buwan. Doon na nag-umpisa ang matinding pagsubok na naranasan ko sa buhay ko. Yung sa mga barkada ko, dahil ako ay isa ring leader ng mga manginginom noon, minsan galing akong lokal. Oh, pastor! Bagay, pastor! Bagay! Kinalimutan ko ng lasa niyan, mga tol. I-leader ka sa mga ganito, di ba? Dapat kasama ka namin. Maniwala. Babalik din yan sa atin. Ang sa sunod na pagsubok, yung sa mga kapatid ko sa laman. Kasi mga close kami. Pagka sa hanap buhay, magkasama kami na kung may pangangailangan, tulong-tulong kami. Umaga Sabado, madala ako live talaga. Napansin nila na pagka nangisda ako, pagka may pagkakatipon, umuwi ako. Bagada yung hulihan pero iniwan ko. Sabi nila sa akin, pagka manghiram ulit ako, hindi na kami magpapahiram sa ng pera. Puro ka na lang FCGI. Palagi ka na simba ng simba. Oo nga, anong pababayad mo? Paano ang hanap buhay mo dyan? Walang asenso. Anong pababayad mo? Yung sa asawa ko naman, ang kita sa pangingisda, binibigay ko sa kanya. Pero tuwing pupunta ako ng lokal, di niya ako binibigyan ng pera. Ma, biyaya ako pa lokal. Dadalo ako. Akala mo ibibigay ko sa'yo yung pera? Maglakad ka kung gusto mo. Sayang lang ang pera, bibili pa natin ng ulam at bigas. Sige, alis na ako. Yun po ang pagsubok na naranasan ko. Pero awa ng Diyos, naipakita ko may Diyos ako nakasama. Na hindi naman ako pinabayaan ng Diyos sa hanap buhay. Sa awa at tulong ng Diyos, nabautismuhan siya noong June 13, 2012. Isa pa sa mga naranasan kong kabutihan ng Diyos ay ang pagliligtas ng Diyos sa akin sa gitna ng mga sakuna. Nung pumalaot po ako, tinamaan po ako ng bagyo. Nung nakulob na po yun, yung bangka ko, malubog na sana ako. Sabi ko, Panginoon, bahala ka na sa buhay ko. Palubog na ako. Akala ko patay na ako. May nagsabi sa isip ko, humiga ka, huwag kang matakot, sabi niya.
Nung nakahiga na po ako, nagtaka ako, tiningnan ko yung sa gilid ko, lakas ng alon kasi bagyo eh. Nagtaka ako, lakas ng alon, pero bakit sa ulo ko walang kahit tubig na tumama? Nang nagkalutang-lutang po ako sa dagat, nang bumalik na po yung lakas ko, sabi may nagsabi sa isip na lakasan mo na loob mo. Laksan natin ang ating loob. Yun po ang pagliligtas ng Diyos sa akin. Nakalangoy pa ako pagbalik sa dalampasigan. Ang masasabi ko lang kung ano man ang pagsubok na maranasan natin sa buhay, sana magpakatibay po tayo at magtiwala po tayo na mayroon tayong hindi magagawa. Mayroong kapangyarihan ng Diyos na kaya niyang gawin ang hindi natin kaya. Sa ngayon po, ako ay isang MCGI Kids servant at magkakasama na kaming pamilya na naglilingkod sa Diyos, kasama ang aking asawa at 2 anak. Awa ng Diyos, masaya kaming nagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos at nakikituwang sa lahat ng ating gawain. Ako po si Brad Anthony Polo at ito ang istorya ng aking pananampalataya. Milyong salamat po sa Diyos.